Bago umuwi, nagpa siya ang tatlo na dumaan muna sa isang hotpot restaurant. Si Little Zero ay kumakain ng ubod ng sarap na natatakpan na ng mantika ang mukha niya. Habang patuloy na nagrereklamo na kuripot si Roland at mura lang ang mga in-order nito. Samantala, kinakain ni Phyllis ang lahat ng pagkain sa mesa, at naglakas loob pang ang uminom ng maanghang na sabaw ng mantika na ikinagulat ng waiter. Nang gamabi na, sa wakas ay naglakad sila pauwi. Biglang napansin ni Phyllis ang isang figure na nakatayo sa mga anino. Nang tingnan ng mabuti, si Garcia pala iyon. Agad na naunawaan ni Roland na nagkamali siya. Si Garcia ay tiyak na naghihintay sa kanya mula nang ibaba niya ang telepono sa kanya. Nakatayo sa koridor na may malamig na ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya nagsalita na parang naghihintay kay Roland na magpaliwanag. Si Roland ang nahihiyang tumuro kay Phyllis, na sinasabi niyang inaalagaan lamang niya ang isang kamag-anak tulad ng sinabi niya sa telepono. Si Garcia naman, tila walang pakialam, sinabi lamang kay Roland na oras na upang mag-usap. At sa kanya malakas na hinawakan ang kamay ni Roland, at hinayla siya palayo. Nang makita ito, tumutol si Phyllis, malinaw na hindi nasisiyahan sa bastos na pag-uugali ni Garcia. At sinimulan pang ang sabihin sa kanya na si Roland ang Panginoon ng mundong ito. Gayunpaman, mabilis na tinakpan ni Roland ang bibig niya bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Nainiwan si Garcia na nagtataka. Pagkatapos ay hinimok ni Roland sina Phyllis at Zero na bumalik muna sa loob at nangako siyang babalik din siya agad. Nang pag-isipan ang ginawa niya, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Roland sa pag-ghosting kay Garcia. At sa paggawa ng isang mahinang dahilan sa telepono, sinuman ay magagalit dito. Di nagtagal, dumating sila sa pintuan ni Garcia, isinara ni Garcia ang pinto at idiniin si Roland sa pinto. Nakangisi, tinanong niya kung nagdesisyon na si Roland, o kung lahat ay pawang dahilan lamang. Si Roland, na walang pag-aalinlangan na kumawala sa pagkakahawak niya, ay naglakad patungo sa sopa. Si Garcia, na mukhang medyo nagagalit pa rin, ay nagtanong kung hindi na nais ni Roland na sumali sa kanilang asosasyon. Naupo si Roland at humingi ng tubig, mas mabuti kung may yelo. Kumikislap ang mga mata ni Garcia sa galit. Habang nagbuhos siya para sa kanya ng isang baso na tubig. Kalmado na binanggit ni Roland ang dumaraming ulat ng mga fallen, na sinasabi niyang nakaharap siya sa isa kanina sa tanghalian. Tinanong niya kung nahaharap ba ang asosasyon sa anumang problema. Nalaman ni Garcia na alam na niya kung ano ang pinag-uusapan ng karamihan, nang malaman niyang malapit siya sa parke kanina. Lumalabas na kanina, ang insidente ay nag-udyok sa kanya at sa ilang mandirigma na magmadali sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang dumating sila, ang mga fallen ay patay na at nawawala ang kanilang magical core. Nakarinig nito, habang nagpapanggap na walang kamalay-malay, tinanong ni Roland kung sino ito at sino ang pumatay dito. Umiling si Garcia, na nagpapahiwatig na ang tanong ay bawal dahil ito ay kinasasangkutan ng mga lihim ng asosasyon. Gayunpaman, tama si Roland, dahil ang asosasyon ay nakakaranas nga ng mga paghihirap dahil ang panlabas na korupsyon ay bumibilis, na humahantong sa kanila sa isang nalalapit na krisis. Nang marinig ang salitang panlabas na korupsyon ay kumunot ang noo ni Roland, at pinilit niyang tanungin siya upang ipaliwanag. Gayunpaman, bumantong hininga si Garcia, umamin na hindi rin niya alam, o marahil ay walang nakakaalam. Maaaring ito ang katapusan ng mundo o maaaring magresulta ito sa pagiging halimaw ng lahat. Gayunpaman, same time niyang ipinaliwanag na dahil sa kawalang katiyakan na ito. Kailangan ng asosasyon ng mas maraming tao upang tumayo laban sa panlabas na korupsyon. Iginiit niya na responsibilidad ito ng bawat taong nagising ng kapangyarihan. Medyo tumaas ang tono ni Garcia habang lalo siyang nagiging masigasig, na sinasabi na kahit na maaaring mayroong mga sakripisyo sa labanan, na ito ang sagradong tungkulin ng isang mandirigma. Naiintindihan niya kung bakit maaaring nababahala si Roland, ngunit binigyang diin niya na kung ang bawat mandirigma ay nag-atubili o natakot, kung gayon ay walang maiiwan upang protektahan ang mga tao. Nagulat si Roland sa pagiging tapat ni Garcia, gayunpaman ay maliwanag din kung bakit nahihirapan siyang mang-alap ng mas maraming miyembro. Hindi agad sumagot si Roland, sa halip, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa pulang buwan. Noong una, nais niyang sumali sa asosasyon para sa malaking sweldo,
ngunit ngayon ay nakita niya na mas komplikado kaysa doon ang sitwasyon. Nadama niya na maaaring kailanganin niyang gamitin ang lakas ng Martial Fighter Association upang tuklasin ang mga katotohanan ng mundong ito. Matapos ang matagal na katahimikan, hindi mapigilan ni Garcia na pilitin si Roland para sa isang sagot. Nabigla sa kanyang pagmumuni-muni, casual na binanggit ni Roland na sasali siya. Narinig ito, nagulat si Garcia, pareho siyang natuwa at nagulat. Gayunpaman, mula sa sandaling iyon, si Roland ay opisyal ng miyembro ng kanilang asosasyon. Nang makauwi, ipinaliwanag ni Roland kay Phyllis ang pagkakakilanlan ni Garcia at kung bakit siya mahalaga. Pinayuhan niya si Phyllis na huwag isapuso ang mga saloobin ng iba, dahil sa mundong ito ay walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tila medyo nababagabag pa rin si Phyllis, ngunit tinupad ni Roland ang kanyang kahilingan. Na pinapayagan siyang maranasan muli ang pagiging tao, na nagkamit ng kanyang tunay na paggalang. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nasiyahan sa kawalan ng respeto ng iba kay Roland. Lalo na dahil ito ang mundo na nilikha niya. Si Roland, na may ngiti, ay nagpaliwanag na ang mga naninirahan sa mundong ito ay mayroon ng sariling kumpletong alaala at mga kaisipan, malaya mula kay Roland, at ang mundo mismo ay gumagana sa sarili nitong mga batas. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Phyllis. Humilig siya at bamulong, tinatanong kung ito ang mundo kung saan dati nang nanirahan si Roland, marahil ay pinaghihinalaan na ang prinsipe ng Grey Castle ay isang panlabas na anyo lamang. Nagulat si Roland sa kung paano niya nalaman, sandaling nawala ng mga salita. Sinubukan niyang manatiling kalmado at tinanong kung bakit niya iniisip iyon, bagaman sa loob-loob niya, unti-unti siyang nababalisa. Kumurap si Phyllis at ipinaliwanag na dahil ito sa lungsod ng Neverwinter, ang mismong lungsod na nilikha ni Roland, na idinisenyo sa katulad na paraan sa mundong ito. Naguluhan siya kung bakit plano ni Roland na magtayo ng isang lungsod na tulad nito, hanggang sa nakita niya ang mga kotse sa kalsada kanina, napagtanto na ang mga kalsada ay hindi para sa mga karwahe kundi para sa mga kotse. Ang mga matataas na gusali, makina, at makapangyarihang armas ay tila lahat ay nauugnay sa mundong ito. Nag-isip sandali si Roland bago nagpas siyang itago ang lihim tungkol sa kanyang pag-iisekay sa mundong ito. Ipinaliwanag niya na siya ang tunay na ikaapat na prinsipe, ngunit bigla siyang nakakuha ng karagdagang mga alaala, gayunpaman, isang maliit na bahagi lamang ng malalim na kaalamang ito ang kanyang napag-aari. Umaasa siyang makukumbansi niya si Phyllis, sapagkat ang kanyang pinakamalalim na mga lihim ay nais niyang ibahagi lamang sa mga pinakamalapit sa kanya. Tila hindi pinagdududahan ni Phyllis ang kanyang mga salita kahit na bahagya, isinasaalang-alang pa nga niya ang mga ito. Nadama niyang isang banal na kaloob ng mga Diyos kay Roland ang mga alaalang ito, marahil nga si Roland ang tunay na hinirang. Matibay niyang pinaniniwalaan na kasama si Roland sa kanilang panig, tiyak na matatalo nila ang mga demonyo. Nagulat si Roland na bigla siyang naging ganoon, dahil ang lahat ng kanilang nagawa ay lumabas lamang sa araw na iyon. Sinabi sa kanya ni Phyllis na dahil ito sa mga kotse. Sa mga araw ng Tekira, kailangan nila ng napakaraming kabayo at karwahe upang dalhin ang mga supply ng militar sa mga harapan, na nililimitahan ang kanilang abot. Gayunpaman, mas mahusay ang kakayahan sa logistic ng kanilang mga kaaway. Naintriga si Roland sa pagtatasa ng lakas ng Tekira batay sa mga kakayahan sa transportasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga kotse at truck na nakita nila ngayon ay maaaring makamit ang mga bagay na pangarap lamang ng Tekira, at kasama ang makapangyarihang mga armas, tiyak na matatalo nila ang mga demonyo. Humanga si Roland sa matalas na pananaw ng Tekira Witch. Ang katotohanang kaya niyang mahinuha ng napakarami mula lamang sa pagmamasid sa mga masikip na bus at truck ay nagpatunay lamang kung gaano katalino ang mga ito. Sa huli, tumayo si Phyllis, yumuko siya ng malalim, at sa kabila ng hindi pagiging isang mangkukulam o kaya na gamitin ang instrumento, naniniwala siyang siya ang hinirang na ipinagkaloob ng mga Diyos. Natuwa si Roland na makita na sa wakas ay lubos niyang maisasama ang Tekira Witch sa Neverwinter at ito ay magiging napakakapakipakinabang para sa mga susunod na pag-unlad. Habang lumilipas ang araw, oras na upang bumalik sa totoong mundo. Naglagay si Roland ng hagdan sa harap ng kama, at umakyat si Phyllis ng pahakbang-hakbang. Nang tumingin sa mundo sa labas ng bintana, nagtagal siya ng sandali ngunit mabilis na napagtanto na hindi ito ang kanyang mundo.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na mahulog mula sa hagdan pabalik sa kama, ngunit walang nangyari. Tila kapag umalis si Roland sa mundong ito ay maaari lamang umalis si Phyllis. Habang umaakyat si Roland sa hagdan, nilapitan siya ni Phyllis, na nahulaan na mayroong dalawang posibilidad, alinman sa babalik siya sa orihinal na mundo kasama si Roland, o siya ay mabibitag dito magpakailanman. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na huwag mag-alala si Roland tungkol sa kanya. Palagi niyang aalalahanan ang mga alaala ng lahat ng nangyari sa araw na iyon. Tumango si Roland, pagkatapos ay hinayaan niyang mahulog siya paatros. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang bigat ng ulo ni Anna na mahinahon na nakapatong sa kanyang braso. Ang kanyang mga labi ay nakangiti ng bahagya na parang nangangarap siya ng isang bagay na kaaya-aya. Maingat na binawi ni Roland ang kanyang braso nang hindi ginigising siya, tinakpan siya ng kumot, at tahimik na lumabas sa silid. Habang naglalakad pababa ng hagdan, ang mga sundalong nakakita sa kanya ay lahat ay tumayo ng tuwid. Ngunit sinenyasan ni Roland na magpahinga sila at nagpatuloy sa main hall ng mag-isa. Doon, natagpuan niya si Phyllis, na tila medyo malungkot ngunit nagawa niyang ngumiti ng bahagya. Tumingin kay Roland, tahimik niyang sinabi na natapos na ang kanyang panaginip. Marahil ang paglipat mula sa Judgment Army na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga demonyo patungo sa isang buhay na mundo na may kakayahang maging tao muli ay naiintindihan na nakaramdam si Phyllis ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, pinigilan niya ang mga emosyong ito para sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan sa Tekira at ang kanyang obsesyon sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Hanga si Roland sa kanyang dedikasyon at, na may ngiti, iminungkahi na maaaring mayroong pagkakataon na bumalik. Doon sa hinaharap, nagpasya siyang magpatuloy sa pag-eksperimento at naghanda ng pansamantalang kama sa main hall kasama ang mga sundalong nagbabantay sa pintuan. Si Phyllis na nakaupo sa tabi niya, namula bahagya habang nakatingin kay Roland, na nakaramdam din ng bahagyang hiya habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, nakatulog si Roland, at nagsama-sama muli ang kanilang mga ilaw na haligi. Balik sa mundo ng panaginip, gabi pa rin, at nakita ni Roland na may nakahiga sa tabi niya. Biglang damilat si Phyllis, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang makita niyang nakangiti si Roland sa kanya, hindi niya mapigilan ang sarili na yakapin ito. Tumutulo ang mga luha ng galit sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, tila hindi na mahalaga sa kanya ang pagkakaiba ng panaginip at katotohanan. Ang mahalaga ay matapos ang ilang siglo ng paghihirap at tungkulin. Sa wakas ay masisiyahan na siya sa buhay. Nang kumalma si Phyllis, umatras siya. Lumuhad sa isang tuhod, at nakiusap kay Roland na payagan siyang ibahagi ang balitang ito sa iba pang mga mangkukulam na Tekira. Nangangako na hindi nila malilimutan ang kabaitan ni Roland at paglilingkuran siya ng may lubos na katapatan. Nakaharap sa same time na kahilingang ito, hindi kaagad tumugon si Roland. Medyo nag-aalala siya kung paano maaaring tumugon si Zero kung magdududa siya. Mahirap ipaliwanag kung bakit may mahigit 100 mangkukulam ang pumunta sa kanilang bahay. Pwede ba niyang sabihin na lahat ng iyon ay kamag-anak? Dahil ang maliit na si Zero ang pangalawang tagalikha ng mundo ng panaginip. Walang nakakaalam kung paano siya maaaring tumugon. Kung talagang balak ni Roland na dalhin ang mga mangkukulam na Tekira sa mundong ito, napagtanto niya na kailangan niyang maghanap ng lugar para sa kanila upang manirahan. Gayunpaman, hindi ito Neverwinter, at wala siyang gaanong pera. Isang sandali ng katahimikan ang nag-udyok kay Phyllis na isipin na tinatanggihan ni Roland ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay lumuhad siya sa dalawang tuhod, ang kanyang noo ay dumampi sa lupa habang maluha-luhang nakiusap kay Roland. Napansin ang kanilang hindi pagkakaunawaan, mabilis na nilinaw ni Roland na sa katunayan ay pinag-iisipan niya kung saan ilalagay ang mga mangkukulam na Tekira. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Phyllis at ngumiti ulit. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Neverwinter habang sumisikat na ang araw. Masigasig na ibahagi ang magandang balita, nagmadali si Phyllis na lumabas sa pangunahing bulwagan upang sabihin sa iba pang mga mangkukulam na Tekira. Naisip na ni Roland na ang mga mangkukulam na pumapasok sa mundo ng panaginip ay hindi mga mangkukulam na Judgment Army ngunit mga tunay na mangkukulam na maaaring tunay na gamitin ang kanilang mga kakayahan. Sa kanilang tulong, ang paggalugad sa mundo ng panaginip ay maaaring maging mas mahusay.
Medyo pagod pa rin, humikab si Roland at dahan-daang bumalik sa silid tulugan at muling niyakap si Ana. Bumulong si Ana, tinatanong kung bakit maaga nagising si Roland. Binanggit ni Roland na nakaranas siya ng ilang mga isyu sa mundo ng panaginip. Nakayakap sa dibdib ni Roland, tinanong ni Ana kung nagkaroon siya ng magandang panaginip. Kung saan ngumiti si Roland at sinabing magandang panaginip ito para sa lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nangyari kay Ana, na tunay na natuwa nang malaman na ito ay isang magandang panaginip para sa lahat. Habang nagpatuloy si Roland sa pagkwento, nagsimulang magtaka si Ana kung sa mundo ng panaginip. Babalik ba ang mga mangkukulam na Tekira sa kanilang mga tunay na katawan sa kaharian ng panaginip? Pagkatapos ay tinignan niya si Roland ng mapang-akit ng ngiti, mapang-asar na tinanong kung nagkasala siya. Dahil sa sobrang ganda ng mga mangkukulam na iyon. Nagsimulang tanggihan ito ni Roland, ngunit malambing na tinakpan ni Ana ang kanyang bibig. Nakahiga sa kanyang dibdib, nadama niya ang kaunting pagkakasala at pag-aalala. Marahil dahil dapat ay napakagandang mangkukulam ni Phyllis. Nang marinig ito, ayaw ni Ana na. Masyadong pag-isipan ito. Nahuli sa isang sandali, tumawa si Ana habang sinasabi sa kanya na nagbibiro lang siya. Hindi na kailangang mag-alala. Sinabi ni Ana na hari si Roland, alam niyang nakatuon siya sa pagtulong sa lahat, tulad ng pagtulong niya kay Ana at sa Witch Association dati. Hindi gustong pigilan ni Ana si Roland sa paggawa ng anumang bagay ngunit ipinahayag din niya ang kanyang nais na patuloy na ibahagi sa kanya ang kanyang mga karanasan sa mundo ng panaginip. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon at nagpakita si Ana ng kontentong ngiti, dahan-daang umakyat sa kanya, habang malumanay na kinagat ang kanyang kwelyo. Sige mga kaibigan, alam kong wala sa inyo ang gustong makita ang susunod na mangyayari. Kaya iiwan ko na lang ito dito. Paglipat, sa kabilang banda, nang dalhin ni Phyllis ang kamanghamanghang balita, ang mga mangkukulam na Tekira ay puno ng kaguluhan. Ang ilan ay natuwa sa pag-asa na mabawi ang kanilang pandaman ng paghipo at amoy, habang ang iba naman ay sabik na matikman ang mga pagkaing tulad ng hamburger at pizza. Nagtipon-tipon ang mga mangkukulam sa paligid ni Phyllis, sabay-sabay silang nag-uusap. Hanggang sa pinakalma ni Pasha ang lahat, nagbibiro na sa sobrang dami nilang papunta sa kastilyo ng magkakasama. Tila plano nilang salakayin ang Neverwinter. Si Alethea, nakasandal kay Pasha. Tinanong kung maaaring ito ay isang patibong na itinakda ng mortal na hari. Humugot ng malalim na hininga si Pasha at pagkatapos ay ngumiti ng mapait, na parang nagsasabi na kahit na ito'y isang patibong, karamihan sa kanila ay handa pa ring sumugal. Medyo naiirita, iginiit ni Althea na hindi sila lalakooy ni Phyllis, bagamat kung si Phyllis mismo ay nalinlang ni Roland ay ibang usapin na. Nagdesisyon si Pasha na magpadala ng ilan upang i-verify ang katotohanan, dahil ang alok ay tila masyadong maganda upang maging totoo. Tiningnan niya si Phyllis at tinanong kung totoong balak ng hari na payagan silang lahat na makapasok sa mundong iyon. Tumango si Phyllis ngunit nilinaw na hindi agad, paliwanag niya na ang ibang mundo ay may sariling mga patakaran at upang maiwasan ang hindi kinakailangang kaguluhan, nais ni Roland na sa una ay payagan lamang ang piling iilan na sumama sa kanya. Unti-unting lalawak ang plano upang isama ang karamihan sa kanila. Narinig ito, mas nakaramdam ng kapanatagan si Pasha kung si Roland nga ay naglalagay ng patibong kaysa sa malamang na akitin niya ang mas marami hanggat maaari, gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso. Pagkatapos ay nalaman nila na nangangailangan si Roland ng mga mangkukulam na may liksi, paglusot, kontrol, at kakayahan sa pag-atake. Kumunat ang noo ni Althea habang nagtataka kung bakit kailangan ni Roland ng mga ganitong uri ng mangkukulam dahil sinusubukan niyang sakupin ang mundo. Medyo nahihiyang ipinaliwanag ni Phyllis na hindi niya kailangan ng mga ito upang sakupin ang mundo kundi upang magsagawa ng ilang lihim na operasyon ng pagnanakaw na nakatutok sa mga kriminal. Tumahimik saglit ang silid, mas lalo pang nagalit si Althea, hindi makapaniwala na balak gamitin sila ni Roland bilang kalamnan. Ngunit nalunod ang kanyang reklamo sa ingay ng kaguluhan mula sa iba, tila walang nababahala at maging nakakahanap ng ideya na nakakaintriga, nagsimula silang sabihin kay Phyllis ang kanilang iba't ibang kakayahan. Sinusubukan niyang pagaanin ang loob ng halatang nababagabag na si Althea, tiniyak sa kanya ni Pasha na napakatagal na at nasasabik ang lahat na sa wakas ay makaranas ng normal na buhay. Minsan pa, bumalik si Roland sa mundo ng panaginip.
Nakasuot na si Little Zero at handa na para sa paaralan, nakasabit ang kanyang backpack sa kanyang balikat, habang si Roland ay kakabangon pa lamang mula sa sopa at nagsimulang mag-inat. Medyo hindi kontento, itinuro ni Little Zero na hindi nag-iisa si Roland. Sinabi ni Roland na sa kabila ng pag-aangkin niyang hahanap siya ng trabaho, tila ginugol niya ang lahat ng kanyang araw sa bahay. Kinamot ni Roland ang kanyang ulo at tinanggihan ang kanyang mga alalahanin sa isang komento tungkol sa kanyang pagiging bata pa upang maunawaan. Binigyan siya ni Little Zero ng isang mapanuring tingin, at pagkatapos ay tumayo si Roland, masiglang ipinahayag na ang kanyang trabaho ay kasama ang pamumuno sa isang pangkat sa mga teknolohikal na pagsulong at paggalugad ng mga teritoryo na hindi pa alam ng sangkatauhan. Mas lalong nagduda si Little Zero, nagpout at tumalikod upang umalis, habang patutsyada na iminungkahi na bumalik na siya sa pagtulog dahil ang mga panaginip ay may lahat ng bagay na maaari niyang hilingin. Natawa si Roland at binanggit na magtatrabaho siya ng magdamag at inatasan si Little Zero na ihanda ang kanyang sariling hapunan. Binagsak niya ang pinto ng malakas bilang sagot at lumabas. Kaya ano ang nangyari kamakailan? Balik sa oras, eksaktong 3 araw na ang nakalilipas, ang mga mangkukulam ng Tekira ay nagpadala na ng mga voluntaryo sa mundong ito. Ang kanilang mga alalahanin at pagdududa ay tumagal lamang ng halos 1 araw bago tuluyang mawala. Totoo ang lahat ng sinabi ni Phyllis sa kanila. Labis na natuwa ang mga mangkukulam na Judgment Army kay Roland, ang ilan ay lumuhod, ang iba ay mahigpit na niyakap siya, at ang ilan ay hinalikan pa nga siya, hindi mapigilan ang kanilang kaligayahan. Kasunod nito, lahat ng mangkukulam ng Tekira ay nanumpa ng katapatan sa kanya, kinikilala siya bilang kanilang tanging pinuno. At, ngayong araw ay minarkahan ng unang araw ng aksyon para sa kanilang pangkat ng paggalugad sa panaginip. Nagbihis si Roland at lumabas ng apartment pagkatapos ay naglakad ng ilang sandali bago makarating sa isang inabandonang bodega na nagsilbing kanilang base ng operasyon, na halos naubos na ang lahat na kanyang ipon. Nang ipagpag niya ang kurtina ng pinto, sinalubong siya ng aroma ng pagkain. Sa loob, nakita niya ang ilang mangkukulam na nagtipon-tipon sa isang mesa, tinatanggap ang instant noodles na parang pinakamasarap na pagkain sa mundo, ang ilan ay dinidilaan pa nga ang mga pakete ng pampalasa. Pinapanood ang eksena na ito, nakaramdam ng kahihiyan si Roland para sa kanila. Kasunod ng pagtapik sa ulo ng bawat isa, tinanong niya ang tungkol sa pagsisiyasat sa kanilang target mula sa isang mangkukulam na nagngangalang Faulty. Tumayo ang isa sa mga mangkukulam at iniulat na lahat ay normal ang pagpapatuloy. Taglay ni Faulty ang pambihirang kakayahan sa pagsisiyasat, ginagamit ang maliliit na insekto upang pumunta sa ilang lugar. Kahit na hindi sila makapagbigay ng visual feedback, kaya nilang makita ang mga mahiwagang enerhiya o ang mga likas na puwersa ng mundong ito. Mabilis na nakilala ni Roland ang pagitan ng mga mandirigma at ng mga fallen na corrupted. Nakatukoy sila ng 6 na target, ang isa ay naninirahan sa Marangyang Villa, ginagawa itong pangunahing focus nila. Dahil ito ay isang pagnanakaw, natural na pinili ni Roland ang mas mayamang lugar. Naglabas ng mapanlinlang ng ngiti ang 5 sa kanila bago lumabas. Tiningnan ang kanyang relo, nagpasya si Roland na sumakay ng taxi patungo sa kanilang destinasyon, na nagdulot ng ilang pagkalito sa mga mangkukulam, ang isa sa kanila. Sa una ay naisip niyang nangangahulugan ito ng karwahe. Maingat na ipinaliwanag ni Phyllis sa kanila kung ano ang taxi. Pinagmamasdan ng grupo, hindi maiwasang makaramdam si Roland na parang dinadala niya ang mga bata sa isang biyahe ng tagsibol. Matapos bumaba ng taxi, naglakad ang grupo sa kalapit na kagubatan at mabilis na natagpuan ang villa. Pagkatapos ay ginamit ng isa pang mangkukulam ang kanyang kakayahan upang tumawag ng isang walang ilaw na belo, nagtatakip sa grupo at ginagawa silang hindi nakikita ng mata. Ang pambihirang kakayahang ito ay nagparamdam sa lahat sa loob ng saklaw ng belo na mawala sa paningin. Halos hindi nakikita, ngunit ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay lumampas pa sa karaniwang pagiging hindi nakikita, dinadagdagan din ng mahiwagang enerhiya. Madali nilang nalampasan ang mga gwardya at hindi nagtagal ay nakarating sa pinakamalaking villa. Nainiwan si Roland na medyo naiinggit dahil ang kanyang kamakailang budget ay kaya lang makakaya ang instant noodles para sa mga mangkukulam. Pagkalapit sa surveillance system, kumilos ang ikatlong mangkukulam.
Tila lumubog ang kanyang katawan sa lupa, ipinakikita ang kanyang kakayahang humalo sa anumang anino, lalo na sa takip silim, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makapasok sa villa at buksan ang pangunahing pasukan para sa iba. Sa loob, nakita ni Foldy ang isang tao sa sala na may malakas na enerhiya ng mahika. Lumingon si Roland kay Phyllis, tinatanong kung kaya niyang harapin ang sitwasyon. Confident na sinabi ni Phyllis na hanggat hindi nila nakakaharap ang isang mataas na ranggo na demonyo, madali nilang mapapamahalaan ni Ling ang sitwasyon. Pagkatapos ay pumasok ang grupo sa villa, malamig ang silid at tila may aircon ngunit may masamang amoy. Napansin nila ang isang lalaki na nakasuot ng suit na nakatayo ng walang buhay sa gitna ng bulwagan. Habang maingat silang lumalapit sa kanya mula sa likuran, nakita ng mga mata ni Roland ang isang malaking estatwa ng halimaw na nakasabit sa harap ng lalaki. Ang kakaibang panlasa ng mga mayaman, naisip ni Roland bago sila kumilos ng mabilis. Habang inilulunsad ni Phyllis at Ling ang kanilang pag-atake, humarap ang kaaway. Mabilis siyang hinati ni Phyllis bago pa siya makatugon. Si Ling, na nagtatago sa mga anino, ay nagtanong kung yun lang. Si Roland, na tinatakpan ang kanyang ilong, ay napansin na ang hangin ay tila lalong lumala. Tinatanong ang mga mangkukulam kung naaalala nila kung ano ang itinuro niya sa kanila tungkol sa kung anong mga bagay ang dapat kunin at kung ano ang dapat iwanan. Lumabas si Ling na naaalala ang mga tagubili ni Roland na kumuha lamang ng gintong alahas, pera, at ligtas na mga nilalaman habang iniiwan ang iba pang mga hiyas na mahirap ibenta. Habang yumuko si Roland upang kunin ang natural na puwersa mula sa lalaking nakasuot ng suit, biglang kumunat ang noo ni Phyllis, naramdaman pa rin niya ang nananatiling reaksyon ng mahika. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa estatwa, biglang lumiit ang kanyang mga pupil, at sumigaw siya na buhay ang estatwa. Nang matapos siyang magsalita, biglang ibinuka ang bibig ng estatwa at sumugod kay Roland. Walang pag-aalinlangan, hamarang si Phyllis sa harap niya habang hinawakan ni Roland ang kanyang baywang at gamulong sa gilid upang umiwas sa pag-atake. Pagkatapos ay lumipad ang halimaw patungo sa bangkay, nilalamon ang natural na core at nagsimulang magsalita. Sinasabi kung gaano siya kasaya na makita ang piging na dinala mismo sa kanyang harapan. Pagkatapos ay dumura ito ng isang sinag, ang lakas nito ay sumaira sa bulwagan at ibinagsak ang mga mangkukulam sa lupa. Si Roland, gamit ang kanyang natural na puwersa, ay pinrotektahan sila. Napagtanto na ang mahiwagang kapangyarihan ng nilalang ay malapit sa isang mataas na ranggo na demonyo. Ngumisi ang halimaw, matapos marinig na tinawag siyang isang demonyo. Malamig nitong sinabi na ninakaw nila ang kapangyarihan mula sa makalangit na kaharian ng walang pahintulot at ngayon ay may gana silang tawagin siyang demon. Bigla, isang guhit ng itim na liwanag ang tumalon mula sa anino sa likod ng halimaw, tinusok ang mata nito ng isang dagger. Nawala ang figure pabalik sa mga anino pagkatapos lumapag. Nanatili ang dagger sa mata ng halimaw, gayunpaman, tila hindi nasaktan ang halimaw. Pinagtawanan pa nga sila dahil hindi nila alam kung gaano kahalaga ang banal na kaharian. Habang nagsimulang lumiwanag ang nilalang, nagsimulang pumutok at maduraj ang kanyang katawan. Nang sa wakas ay ihayag nito ang tunay nitong anyo, nagulat si Roland. Malakas niyang tinanong kung sino ang Panginoon ng halimaw. Sumagot ang nilalang na ang kanyang Panginoon ay lampas sa pag-unawa ni Roland. Bigla, lumipad ito sa ere, naglalabas ng pulang ilaw, malinaw na balak pigilan ang sinuman na makatakas. Sa isang iglap, ang mga sahig, dingding, at kisamenang bulwagan ay naging pulang-pula, at si Ling ay sapilitang itinaboy mula sa mga anino, bumagsak kay Phyllis. Napatitig si Foldy nang hindi makapaniwala habang lumilitaw ang mga galame mula sa lupa, pinipigilan ang galaw ng mga mangkukulam. Tinipon ang kanyang lakas, sinugod ni Roland ang halimaw, nagulat ang halimaw na makita si Roland na hindi apektado. Inilunsad nito sa kanya ang isa pang sinag, ibinagsak si Roland sa dingding. Nag-aalalang tumingin si Phyllis kay Roland habang umubos siya ng dugo ngunit tiniyak sa kanya na maayos lang siya. Habang dahan daw ang tumayo si Roland, tila mayroong natipon sa kanyang mga paa, umaakit ng malapit na mga mahiwagang enerhiya patungo sa kanya. Napahinto ang nilalang sa gulat. Pagkatapos, sa isang malakas na talon, si Roland ay sumugod patungo sa kaaway na parang isang cannonball. At naiwasan ang isa pang sinag na pinaputok ng halimaw, salamat sa proteksyon ng enerhiya na nakapaligid sa kanya.
Sa susunod na sandali, lumitaw si Roland mismo sa harapan ng nilalang at sumuntok. Ang kanyang braso ay tumusok sa halimaw at humawak ng isang bilog na bagay sa loob. Napatili ang nilalang ng isang nakakabinging dagandong, sumisigaw at sumisigaw kung bakit nagtataglay si Roland ng kapangyarihan ng kanyang Panginoon. Pagkatapos, isang nakasisilaw na asol na liwanag ang bumalot kay Roland, at naging asol ang pulang globo sa loob ng halimaw. Bigla, lumitaw ang isang mata sa ulo ng halimaw, at sa mismong sandaling ito, napagtanto ng halimaw na si Roland ang taong lumikha ng mundong ito at nakaapekto sa kanyang Panginoon. Tinitigan ng halimaw ng may paghamak, pinakikinggan ni Roland ang patuloy na pagsasalita ng nilalang, na sinasabi ni Roland na wala siyang alam. Sa kabila ng pagiging hindi matatalo ng kanyang Panginoon, hindi niya mapipigilan ang lahat ng ito. Hamina ang boses ng halimaw, na nanalangin kay Roland, na huwag bumalik, dahil ang presensya ni Roland ay sumisira sa lahat. Mamamatay ang lahat ng nilalang. Hindi nag-abala si Roland sa mga salita ng halimaw, sa halip ay naniniwala siya na mas magiging maayos ang mundo kung wala ang mga demonyong nilalang na ito. Nagsimulang mawala ang boses ng halimaw, ang mga salita nito ay naging hindi maintindihan, ngunit naisip ni Roland na narinig niya ang tungkol sa isang abyssal realm at mga patakaran bago ito tuluyang naglaho. Habang binibigkas ng nilalang ang huling mga salita nito, nag-transform ito sa isang sinag ng enerhiya na tumama sa kalangitan. Sinuri niya pagkatapos ang mga sugat ng mangkukulam. Bagamat hindi niya tiyak kung ano ang nangyari, sinamantala niya ang pagkakataon upang kunin ang susi mula sa bangkay at isecure ang isang ligtas na lugar. Kasama ang mga mangkukulam, tahimik silang umalis sa villa.